Hello po muli mga kababayan, nagbabalik po muli ang inyong lingkod, si Katambay Mano po, dito po sa Tambay mga kababayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan mang bansa tayo naroon mga kababayan, naway maingatan po tayo, lalo po yung mga kababayan natin sa Pilipinas, mga OFW. Maraming salamat po. Kumentuhan po natin to mga kababayan. Nakakalungkot lang po na meron tayong mga kabataan na sa kabila ng sila dapat ay pag-asa ng bayan, mga tambay, sila ang pag-asa daw ng bayan ayon sa ating bayani na si Jose Rizal. Pero makakita tayo ng ganitong klaseng kabataan, lalo sa larangan ng ating gobyerno. Tumatakbo po itong party list at isa po itong nominee ng tinatawag na Makabayan Kabataan. Kabataan, mga katabay. Kabataan Party List. Ibang klase. Napakabastos. Napakabastos na kabataan, mga katabay. Walang galang, walang respeto. Ibang klase, mga kabataan niya. At pagka ganito kabataan, nakakalungkot po ang ating bansa. Mismo nga pangalawa sa pinakamataas na nanunungkulan sa ating bansa. Hindi mo na ginalang, hindi mo na nirespeto, binastos mo pa, mga kababayan. Samantalang ikaw ay isang abogado. Abogado po ito. Si Rene yata ito, Rene Ko, mga katambay. At pakinggan po natin ang kanyang pambabastos, itong kabataan party list na si attorney, mga katambay. Ibang klase. Kabataan, pakinggan po natin. Sandali lang po, set ko lang po. Last na lang siguro, Attorney Rene. Marahil tinatanong ng mga members of the media, ano bang meron tayo? Malakas ba yung ebidensya nyo? Hindi pa tapos ang COA? COA audit? Paano nyo masasabi na malakas nga yung ebidensyang iahapag ng ating impeachment complaint? Go ahead. Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Definitely, because of the overnight na talagang sinusubaybayan natin yung mga hearings, binasa yung mga transcripts, tinignan ang mga dokumento, malakas ang ating ebidensya laban kay Sara Duterte. Definitely, ay binetray niya ang public trust to the point nga even na pwedeng magkaroon ng mga criminal complaints na may isasampa sa kanya. Ano ba yung mga nakikita nating mga ebidensya? Nariyan yung clear fabrication ng evidence, ng receipts, acknowledgement reports. Nandyan din yung mga pag-admit ni Chief of Staff niya mismo, ni POA, na hindi niya alam actually yung laman ng mga reports na kanyang ginagawa, even though inatasan siya na siya ang magda-draft nito at isasubmit ito sa COA. May mga instances din na nakita natin na pag-evade ng accountability, pag-evade ng mga tanong ng taong bayan kung ano nga ba ang nangyayari dito sa spending na ito, na all of a sudden, and no other leader, national leader in history has spent this much money in this just short amount of time. No, 125 million in 11 days in an implausible, physically impossible manner. Ito ang nakikita nating basehan kung bakit malakas ang ebidensya laban kay Sara Duterte. And kaya nga sa kabataan, in our parlance now, no, ang tingin natin, it's time to impeach the wicked witch of the East. Ayun po. Of the South. Sorry. Ulitin ko. Okay. Sumabit pa. Ulit. Okay, sige. Kaya naman, sa local parlance ng kabataan, kami naniniwala, tumitindig na it's time to impeach the wicked witch of the South. Sige po. Ibang klase, no? Ibang klase, mga kababayan, no? Kabastos. Sumablay pa sa kabastusan, mga tambay. Wicked witch daw sa East. Tapos binago pa. Ginawang South, mga tambay. Ibang klase na po ating mga kabataan ngayon. Ito, abogado pa ito. Si Rene Ko. Abogado po.
At talagang tumatakbo po ito sa ilalim po ng party list ng kabataan, mga katambay. Sa grupo po ni si Manuel, mga katambay, si Raul Manuel. At nakita nyo po yung kanilang sinasabing matitibay na ebidensya. Yung betrayal of trust ng ating mga kababayan. At yung sinasabi pa niya na mga dokumento. At yung mga sinasabi pa niya nga 11 days lang daw po ginastos ang isang confidential bag na napakahirap daw po ito paniwalaan, mga kababayan. Ibang klase, no? 11 days. 11 days, buong Pilipinas. Kaya mong gumastos ng bilyon-bilyon dahil sa laki ng Pilipinas at sa laki ng nasasakupan mo. At ito ay Vice President. Vice President po ito. Vice President po na ito ng Pilipinas, ha? Hindi po ito mayor ng isang syudad. Para sabihin mo ang isang 125 million ay hindi kayang gastusin sa loob ng 11 days ng isang Vice President. Buong Pilipinas po ito. Luzon, Visayas, Mindanao. At mismo ang COA. COA na mismo. COA. Wala pong sinasabing ang COA na korupsyon o paglabag sa paggastos ng confidential fund ng Office of the Vice President. Di po ba? Tanging itong mga kabataan, akbayan, makabayan black na sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Ano ang mahita dito ng mga Pilipino? Kontra na sa gobyerno ito. Kailan po ba ito? Kailan po ba ito naging kakampi o pro-government? Pro-government po ba ang CPP, NPA, NDF? Napakalaking problema po yan na binigay sa ating bansa. Lalo po sa ating mga anak. Lalo po sa kabataan natin. Nakita niyo po mga ugali. Pagka ganyan po ang kabataan na lalaki at tatanda sa ating bansa, anong klaseng kabataan at Pilipino meron tayo? Napakabastos. Di ba ba? Napakagaga. Nagpakagaga siya. Sobrang galing. Sobrang talino. Sa sobrang talino nito ni Atty. Rene, sa sobrang talino at galing na. Napakabilib niya na sa sarili niya. Wala na siyang respeto mala itinira sa kanyang sarili. Nakita niyo po, halal ng bayan, mahigit 32 million ang bumoto sa BP Sara. Ano tawag niya? Sara Duterte? Sara Duterte? At sabihan mo pa ng wicked witch ang isang vice president na halal ng mga Pilipino? Ibang klase ka? Ginawa mo pang mangkukulam ang vice president? At sinabi mo pa taga-is? At sumablay ka pa dahil sa kagagahan mo, napakagagat, nagpakabobo na doon sa kanyang pinaglalaban, mga katambay. Itong mga sumusuporta sa itong mga aktivista na ito. Mga sumusuporta po ito sa CPP, NPA, NDF, itong grupo na ito. Nakita niyo po, ang tingin nila sa sarili nila, sila na ang pinakamagaling at tingin nila sa sarili nila, ginodiyos na nila ang kanilang mga utak. Diba? Napakahirap po ma-brainwash ang ating mga kabataan dyan. Napakahirap. Dadalhin tayo sa kapahamakan pagka ganyang klase ng tao at kabataan ang mapagkikita mo sa ating bansa. Walang mga respeto, paggalang, tanging mga sarili lang nila, hinahangaan nila. At yung sinasabi nilang pinaglalaban nila, ibang klase, no? Vice President, ganun ang sasabihin mo, kabastos mo. Ni wala ka pa napapatunayan sa sarili mo. Wala ka pa ipagmamalaki sa mga Pilipino. Ano ba ipinagmalaki ng kabataan? Itong party list na to, meron ba? Maliban po na bigyan ng malaking problema ang ating mga anak pag ito kanilang na-brainwash at nadala sa karsada at nadala sa bundok. Wala naman tayo asahan dito dahil unang-una talagang gagawin nila yan mga kababayan. Dahil pag naupo po kasi ang mga Duterte, ma-abolish na po yan. At magkakaroon po ng malaking problema yan. At may makukulong na po riyan. 100% may makukulong po dyan. Lalo yung mga may conviction, mga convicted, mga kababayan, makukulong po yan. Dahil ang mga Duterte pinatutupad po ang batas. Hindi po katulad ngayon. Hindi po pinatutupad yata ang batas sa ating bansa. Ang batas po nga yata sa ating bansa ngayon ay pumapabor po. Pumapabor lang po yata sa kanila, mga kababayan.
Di ba nakakalungkot yung ganitong klase na akala mo kung sino kigagaling na wala silang nakikita maliban lang po sa pondo na hinahawakan ng isang vice president. Samantalang wala silang nakikitang anomalya dito sa hinahawakan ng speaker at sa hinahawakan ng pangulo. Napakarami na natuklasan ng mga Pilipino at mismo ang magagaling na tao at napakagaling na dating Pangulong Duterte na nakita niya laganap ang ginagawang korupsyon sa ating bansa, lalo do sa pera na contribute ng mga Pilipino. Pero never tinakil at never binatikos nitong grupo na ito na sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Lalong-lalo na itong bastos, itong pinakabastos na kabataan na ito. Itong si Rene Ko, mga tamay, napakabastos. Dapat po dyan, ina-abolish po yan. At dapat yan, binibigyan po na aksyon yan. At sana po, tinatanggalan po ng lisensya yan bilang abogado. Dahil una-una, walang karespe-respeto sa isang vice president. Tawagin mo pang wicked witch. Ibang klase ka. Bakit? Nakita mo ba ng kulam na yan? Nakita mo ba sumakay na sa walis yan? Ibang klase ka. Meron ka ba pruweba? Attorney? Ibang klase ka, attorney. Nakita mo ba nga? Kasi may pinikula po yan di ba? Yung wicked switch na yan. May pinikula yan Doon niya po binasi yun ang isang vice president. Gusto yata pasakayin na sa walis ang vice president. Ibang klase. Ikumpara mo naman, ano ba itsura ng vice president? Mukha ba mangkukulam? Nung nakaraan, ano ginagawa nila dyan? Naluluka na raw kung ano-ano binibigay nilang bansag sa vice president. Di ba? Dahil nga hirap na hirap silang siraan ang popularidad dito. Napaka-popular. Lalo po sa pagiging politiko bilang susunod na pangulo ng ating bansa. Napakahirap po kasi nila siraan ang popularidad ng isang vice president. Kaya po, ginamit na po talaga. Sinabi nga ng vice president, ginamit na po talaga ng speaker, ayon sa vice president, ginamit ng speaker yung kanyang power para makipag-alyansa dito sa grupo na ito, lalo sa Makabayan Black. Mismong galing sa vice president niya, sinabi niya ang House of Representatives ay sumusuporta na sa makakaliwang grupo, mga kabayan. Kaya ganyan na nangyayari sa ating bansa. Nagkakandaleche-leche na. Nagkakaroon ng malaking power ngayon ang makakaliwang grupo. Lalo ang grupo na ito, Makabayan Black at yung sumusuporta sa CPP, NPA, NDF. Nagiging popular na at pinagtatawanan na mismo yung halal ng bayan, mahigit 32 milyon. Pinagtatawanan na nila ngayon, kinukutya. Ang kumukutya pa ay makakaliwang grupo. Ibang klase, no? Pero nakita po natin, nabunyag sila ngayon dahil nga sa sobrang greedy sa kapangyarihan. Nung mabalik sila sa pwesto, ayaw na nilang mawala. Lahat ng po pwedeng humadlang, kailangan po nilang trabahuhin. Mawala na sa kanila bilang politiko para lahat na ay magawa nila. I-abolish. Kaya nga nagmamadali sila Dahil tanging pag-asa lang nila ay ma-impeach. Ano po ang ground para ma-impeach? Sige nga, confidential pa niyan. Napakarami ng magagagaling na sa pamamagitan po ng ating bansa. Kahit po yung mga Chief Justice, mga justice na nagsasalita, napakahirap mong, gawan ng issue, gawan ng isang korupsyon, ng isang confidential fund. Kasi confidential yan. Confidential. Kaya nga dito, kung talagang hindi po ito ipopolitika, hindi ito i-demolition job, wala po kapanapanalo lahat ng magsasampa ng impeachment sa isang vice president. Pero kung ito po ipopolitika at talagang demolition job para sinasabing kapakinabangan nila, kasi unang maikinabang po sa impeachment, lagi ko po sinasabi, ang Senado at ang Kamara. Kung hindi po ang Speaker, ang Senate President. Mamimili po kasi ang Presidente dyan. Mamimili po siya. Dalawa lang po ang pamimilian niya riyan. Kung hindi po sa Senate President, sa House of Representatives, mga Speaker, mga Congressman, mga Senador. Di ba? At hindi na nga po ito
po pwedeng tumakbo kahit saang posisyon ng ating bansa sa politika ang Vice President. Ganyan po nila katindi pong ginigipit. Pero ang taong bayan, nag-aabang lang po. Inaabangan lang po ng taong bayan ang gagawin po ng mga korap na politiko, mga gahaman sa kapangyarihang politiko. Inaabangan lang po ng taong bayan yan. Hindi naman po tanga ang taong bayan. Nakikita po ng mga Pilipino ang ginagawa po sa kaperahan ng ating bansa, lalo po sa taxpayer. Nakikita po natin ang ginagawa nilang paggasta na hindi maipaliwanag kung saan dinadala ang pera ng Pilipino. Flood control pa lang, walang nakita. Walang nakita itong pinakagaga na kabataan na ito, si Rene. Walang nakita na anomalya sa flood control. Tanging confidential pan lang nakita niya. Walang nakita, 1.4 billion a day ang ginagastos. Wala siyang nakita. At yung pera po sa PhilHealth, contribute po yon. Baka kasama pa ang magulang niya ron. Kung hindi NPA ang kanyang magulang, baka nakapag-contribute pa ron sa PhilHealth. At yun po ay nakuha na. 60 billion po ang nakuha ron doon sa contribute po ng mga miyembro ng PhilHealth, mga katambay. Wala pong nakitang anomalya ang isang Rene ron. Ibang klase itong kabataan na ito. At wala rin po nakita doon sa pera na kinuha sa GSIS, sa SSS. Saan pa? Yung Maharlika Fund Investment. Galing po yun. Saan? Sa Land Bank. Pera po ng Pilipino yon. Kaya nga sabi ng dating Pangulong Duterte? Napakatinding corruption po yon. Di mo ba? Yun po ay patong-patong na impeachment ang magagawa mo ron. Isang damukal na impeachment sa Pangulo. At dyan, sa sinasabi pong House of Representatives, ang Speaker, napakarami rin pong sasagutin sa taong bayan yan na hindi nakikita ng isang Makabayang Black at ng isang Rene na dapat ito ang tawagin ng wicked witch. Siya dapat ang tawagin na mangkukulam. Di po ba? Ibang klase itong mga ito. Dahil alam mo, itong sinasabi ng mga kaliwang grupo, ito po pala pala ito? Pera-pera din. Nakita po natin pera-pera. Bulag po pala ito pagka natatapalan ng pera. Walang nakikitang malalaking korupsyon po sa ating bansa. Dahil po pala sa pera. Mga mukhang pera din po pala ito. Nakita po natin ngayon di ba? Wala silang nakitang malaking anomalya, korupsyon sa gobyerno. Pati nga yung ginto na hindi maipaliwanag kung saan napunta, nawala sa Central Bank, tuni-tunilada, pero walang nakakita po dyan na Makabayang Blacks, lalong-lalo na si Rene. O hindi po nakita ni Rene ko. Mga tambay, wala po siya nakita anomalya dyan. Ibang klase yan. Ibang klase ka. Hindi ka tatantanan ng mga Pilipino. At hindi natin tatantanan yan. Oras na yan nagsalita pa na nagsalita. Lagi nating babanatan yan. Ibang klase yan. Sumusuporta sa mga kaliwang grupo yan. Hindi natin dapat yan bigyan ng anumang posisyon sa gobyerno. Mga kababayan, mahirap na. Mahirap na. Maraming mabe-brainwash na kabataan yan. Lalo-lalo yung grupo ng kabataan party list na yan. Wala tayong makikitang kapag-pagasar yan. Ang mangyayari lang sa ating mga anak, magiging gago. Magiging mga akala mo kung sino na, mas magagaling pa sila sa magulang nila. Ang tingin nila sa sarili nila. Ibang klase itong mga ito. Kung hindi sa magulang nila, magkaganyan ba siya? Makapag-aral ba siya ng matino? Kung hindi rin sa gobyerno, ngayon, sino po ba nagbalik lang ng eskwela natin? Sino ba? Si Bongbong Marcos Jr. ba? Ang Pangulong Marcos Jr. ba ang nagbalik na maging ang state university natin na maging pre-tuition fee na? Libre na ang pag-aaral sa ating mga state university? Siya po ba? Sino po ba nakinabang? Di po ba ang nakinabang mismo? Itong mga kabataan na ito na tumutuligsa sa mga Duterte na sila ang nagbalik. Di po ba? Napakaraming ginawa. Pati ang ating mga lisensya, ang ating mga passport, napakahaba. Hindi lang 5 taon, 10 taon. Di po ba? Ang mga nagawa, nakita po ba nito? Hindi po nila nakita ang kagandahang nagawa ng isang Duterte sa ating bansa. Ang nakita lang nila, pera. Pera lang ang nakita nila. Dahil nung makuha nila ang pera yata na galing sa speaker, ayun,
Wala na sila nakitang ginawang kabutihan, mga katambay. Ibang klase. Ibang klase ito. Nag-aaral ito sa mga state university. Ito, karamihan po rito. Pinag-aaral, lalo po sa UP. Diyan nagsisimula sa UP. Nilibre na po dyan. Yung mga state university. Di po ba? Pero nakita mo, dyan din ang gagaling ang lumalaban sa mga pinuno ng ating bansa. Ibang klase. Dahil nga, unang-una sila tatamaan. Tatamaan po ito mga ito eh. Tatamaan pag naging yung vice president natin, si BP Sara, pag naging presidente yan, unang-una silang tatamaan. Sana nga ay maging presidente ito para po matigil na ang kawalang hiyaan ito. Ang kawalang hiyaan ng mga ito matigil na. Lalo itong Makabayan Black, matigil na po ang kawalang hiyaan ito. Wala pong mabuting ginawa ito sa ating bansa. Puro problema, pasakit, hirap. Lalo na yung mga napakaraming magulang na talagang ang kanilang damdamin dahil ang kanilang mga anak ay nakuha nito, na brainwash. Nakita po nga natin yung mga nakaraang hearing pa na matagal-tagal na rin na hinihiring ang mga anak. Talagang nakuha nitong grupo na ito. Talagang ang pasakit, hirap ng mga magulang dahil sa ginawa po nila sa kanilang mga anak na talagang nalihis na ng landas, nawalan ng kinabukasan, lumaban na sa gobyerno. Ganyan po ang mangyayari. Pero sila ang nakikinabang, yung mga leader. Leader lang naman po nakikinabang dito. Hindi naman po yung miyembro eh. Yung mga miyembro, ginagawa lang po nilang alipin, enforcement. Pero ang nakikinabang ang mga leader. Sila. Ayan, sila Castro, Brosas, Manuel, at yung mga sinasabing grupo ng yung mga akbayan na yan, di ba? Gabriela, at kung ano-ano pa na grupo na yan. Sila lang ang nakikinabang dyan. Pati pa yung sinasabing mahaba-baba na mahilig din magwelga. Malaki rin ang pakinabang yan, mga kababayan. Kumikita ng malaki yan para lang sa kanilang mga sinasabing pagwewelga at pagtuliksa sa gobyerno. Binabayaran po yan. Hindi po libre yan. Kaya dito po, sa nakita po natin, mga kababayan, dito po sa babae na ito, na walang kagalang-galang, walang respeto, ibang klase ito, mga kababayan. Ibang klase pananaw sa buhay nito. Kaya wala po tayong mahita rito. Sana maging matalino na po tayo. Wag na po natin bigyan ng pagkakataon ng mga ganitong klaseng politika na unang-unang lumalaban sa demokrasya ng ating bansa. At talagang ito po'y walang madudulot na kabutihan. Party list. Tapos bibigyan mo na isang party list na hindi marunong gumalang, rumispeto sa mas mataas sa'yo. Hindi mo lang nirespeto, mas mataas sa'yo. Vice President, Sara Duterte lang ang binibigay mong pangalan. Hindi mo lang mabanggit-banggit ang Vice President. Nakakagulat, ano? Talagang kung ito'y magulang mo, ang sarap pitikin sa tenga, no? Ang sarap pitikin, ang sarap paluin. Ang sarap paluin ng 2x2. Ibang klase. Kung naging anak ko lang yan, mga kababayan, baka hinagupit ko na yan. Ibang klase yan. Baka ibigti ko pa ng patuwad yan. Itatali ko pa yan. Pabaliktad. Pagka ganyan ang klase na anak ko, walang respeto, walang paggalang. Akala mo, alam niya na lahat ang buhay. Alam niya na ang lakaran sa mundo. Ibang klase itong mga kabataan na ito. Muli po, si Katambay Manong, mga kababayan, wag na po natin bigyan ng pagkakataon itong grupo na ito. Ang Makabayan Black, ang mga grupo ng CPP, NPA, NDF, wala po tayong mapapala dyan. At wala rin po mapapala yan. Lalo po yung sinasabi ng impeachment, malabo pa yan sa sabaw ng pusit, mga kababayan. Mismo ang COA, nagsasabi na, napakahirap nilang bigyan ng ground yan. Pinupolitika lang nila yan. Marami po mag-aaklas dyan. Lalabas po ang taong bayan. Pagkaya po itinuloy nila, dahil ang nagpupumilit lang po na mag-impeach sa isang vice president ay isang makakaliwang grupo, sumusuporta sa grupo, ito'y grupo ng CPP, NPA, NDF, ang magpapaalis, ang magpapa-impeach sa isang halal ng bayan na mahigit 32 million. Ibang klase ng bansa natin. Binabastos na ang ating konstitusyon pagka ganyan. Mga sumusuporta sa makakaliwang grupo na ang mag-i-impeach sa isang gobyerno na hinalal ng taong bayan.
ibang klase yan. Malaking gulo yan. Malaking gulo lang haharapin po nito mga ito. Lalo po ng House of Representatives, pinag-uubra po nila ang ganitong klase dahil nga po sa sobrang ganid, greedy, sobrang greedy sa kapangyarihan at sa kayamanan yata. Muli po mga katambay, ingat-ingat po tayo. Maging matalino na po tayo, lalo po sa darating na halalan. Piliin po natin yung sinasabi ng ating Vice President, yung kanilang nagawa. Tingnan natin ang nagawa ng politiko sa loob ng 3 taon o 6 na taon pa siya. Tingnan po natin kung ano maipagmamalaki niya sa kanyang mga promises at naitulong niya sa atin at sa ating bansa. Napaka-importante po yun. Napakagandang binigay na advice po ng isang Vice President Sara Duterte. Huwag tayong tumingin kung sino siya. Anak ba siya ng politiko? Anak ba siya ng sikat? Huwag tayong tumingin doon. Tingnan natin yung ginawa, yung mga promises kung ito ay natupad. Kung hindi, pumili na tayo ng ibang politiko. Di ba? Maraming salamat po mga tambay. Kung napapansin nyo po, napakaganda po ng view natin. Nandito po tayo sa dalampasigan, sa dagat mga tambay. Kaya medyo windy. At medyo maganda naman po ang alon. Hindi naman po siya malakas ang alon. Kaya ang inyong lingkod ay nag-press, naki-cleansing. Naki-cleansing po ang inyong lingkod. Ang aking lungs, ang aking baga. Kailangan po kasi yun. Para ma-press air. Di ba? Ingatan nawa po tayo mga tambay. Maraming salamat po sa mga nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga nagla-like, share, at subscribe, comment. Thank you po. Sa muli po mga kababayan, maging maingat na po tayo sa pagpili ng ating mga iboboto sa ating bansa. Maraming salamat po. Ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.